Mainit ang sikat ng araw na tumatagos sa bintanang kahoy ng lumang bahay ni Lolo Ben. Sa sala, kumikislap sa alikabok ang sinag ng liwanag habang dumadaan sa mga siwang ng kapis. Dati, tuwing ganitong oras ay tahimik siyang nagkakape, pinapakinggan ang tunog ng mga maya sa labas. Pero ngayon, ibang ingay ang pumuno sa loob ng sariling bahay. Hingal, mura, at tinig ng matandang halos maubusan ng hininga. "Isabot mo na yung papeles, Lolo!" Sigaw ni Art, matipunong lalaki, mahigpit ang pagkakasyakal sa leeg ni Lolo Ben. Nanginginig ang mga kamay ng matanda, pilit inaabot ang braso nito. Sa gilid nakatayo si Nico, pinsan ni Art, hindi pumipigil, halatang kinakabahan pero natatakpan ng kasakiman. "Art, tama na yan," nanginginig na sabi ni Nico. "Baka atakihin yan, mahirapan pa tayo sa paliwanag." Yan ang punto. Balik ni Art, lalo pang hinigpitan ng hawak. "Kapag wala na yan, sa atin mapupunta ang lahat. Mas mabilis, mas madali. Ilang taon na tayo nag-aalaga, wala man lang ibinigay. Tayo naman ngayon." Hindi ko ibibigay." Paos na bulong ni Lolo Ben, pilit na bumalikwas. Hawak ang kamay ni Art. "Hindi sa ganyang paraan." Sa tabi ng rocking chair, nakahandusay ang kanyang tungkod. Sa dingding, nakasabit ang lumang family portrait. Si Lolo Ben, ang yumaong anak niyang babae at ang apo niyang matagal nang wala sa bahay, si Rafael. "Kung nandito lang sana ang apo ko," naisip ni Lolo Ben sa sandaling iyon, "hindi ako mag-iisa." "Art, umiiyak na yan. Tigil na," sabi ni Nico, pero hindi nito magawang lumapit. "Wala na akong pakialam," sagot ni Art. "Pagkatapos nito, wala nang magdidikta sa akin dito. Ako na ang masusunod sa bahay na to." Ngunit bago pa tuluyang mawala ng hininga si Lolo Ben, ay biglang may boses na umalingaw-ngaw mula sa pinto. "Tama na yan!" Nag-freeze ang kamay ni Art. Si Nico napalingon bigla. Sa may entrada, may nakatayong lalaki na nakasimpleng polo at maong. May backpack, pawis sa biyahe, pero matalim ang tingin. Napatigta ang dalawa. Rafael?" Halos sabay na sabi ni Art at Nico. Dire-diretso pumasok si Rafael. Hindi man lang inalintana ang bigat ng hangin sa sala. "Bitiwan niyo si Lolo." Mahinahon pero matindi ang boses niya. "Ngayon na." Mabilis na binitiwan ni Art ang leeg ni Lolo Ben, para bang napaso. Humihinga lang matanda, hawak ang dibdib, pero buhay. Agad siyang dinaluhan ni Rafael, marahang hinahaplos ang likod nito. "Lo, ako to, si Raf. Andito na po ako. Huminga po kayo lang dahan-dahan." Nagmulat si Lolo Ben, pinilit idilat ang namumulang mga mata. "Rafael," bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Nandito ka na." Sa likod ni Rafael, may narinig na silang yabag. Sumunod pa lang pumasok ang dalawang lalaki na nakabarong at maayos ang tindig. Isa'y may hawak na envelope, isa'y may maliit na kamera. Sa kanilang ID nakasulat, NBI, Special Investigation, at Prosecutor's Office. "Ano to, Raf? Bakit may ganyan?" Tumayo si Rafael, humarap kina Art at Nico. Mabigat ang tingin. "Matagal ko na kayong pinagbibigyan," sabi niya. Puro reklamo si Lolo sa sulat niya, pero laging nakikiusap na pagpasensyahan na lang kayo. Ang sabi niya, baka naguguluhan lang daw kayo. Baka natatakot sa kinabukasan. Pero kagaya ng sabi sa akin ng mga tito ninyong tahimik na lumayo, ang sobrang pagpapasensya nauuwi sa abuso. Isa sa mga kasama ni Rafael ang nagsalita. "Ako si Attorney Season mula sa Office of the City Prosecutor. Nakita na namin ang preliminary report tungkol sa physical abuse kay Ginoong Benedicto Cruz, si Lolo Benigno. Nakadokumento ang paulit-ulit ninyong panghaharas kasama ang mga hindi autorisadong pagpapasign ng mga papeles. At mayon, inabutan pa namin kayo sa aktong pananakit." "Wala kayong preba," mariing sagot ni Art. Pilit pinapakalma ang sarili. "Pamilya to. Umiiwas lang kami sa away. Hindi nyo pwedeng pakialaman to." Sumingit si Rafael, malungkot ang ngiti. "Pamilya? Ganun ba ang turing nyo sa pamilya? Sinisingil? Pinipilit? Sinasakal?" At tungkol sa prueba, itinuro niya ang sulok ng kisame kung saan may maliit na kumikislap na ilaw. "Matagal nang may CCTV rito, mga pinsan. Personal kong ipinakabit noong huling dalaw ko nang hindi nyo alam. Sa bawat araw na minumura nyo si Lolo, sa bawat hila nyo sa kanya,
Sa bawat pinipilit niyong papirma, naka-record. Nawala ang kulay sa mukha ni Nico. Hindi posible. Teka lang. Alam kong nagustuhan mo ang kwento nato dahil umabot ka na sa part na to. Pakihit po naman ang like button at comment down kung nagustuhan mo. Salamat po. Sige, tuloy na natin. May kopya na ang social worker, ang barangay at ang abogado, dugtong ni Rafael. At kung sakaling mawala ng kuryente dito, may backup kami sa cloud. Hindi na to tungkol sa mama kong namatay, hindi tungkol sa lupa. Tungkol to sa kung paano nyo tinrato ang isang matanda na wala ng lakas lumaban. Lumapit ang NBI agent, inilabas ang papel. Arturo Lagman at Nicolas Lagman, may warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong attempted parricide, physical abuse of a senior citizen at coercion. May karapatan kayong manahimik at ang lahat ng sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. Parang napako sa kinatatayuan ng dalawa. Hindi sila makatakbo, hindi makasigaw, lalo na nang lumapit si Rafael nakatingin ng diretsyo sa mga mata nila. Ayaw ko sanang humantong dito, sabi niya, boses na may halong galit at lungkot. Pinsan ko pa rin kayo, pero kayo na mismo ang nagbaon sa sarili nyo. Kapag pamilya ang sinasaktan, masama ng tumahimik. Raf, pakinggan mo naman kami. Nagmamakaawa si Nico. Napilitan lang kami. Wala kaming trabaho, baon sa utang. Pinangako sa amin ni Art na kapag nakuha namin ang lupa, gagaan ang buhay namin. Nadala lang kami sa takot. Lahat tayo takot, pero hindi lahat pumapatay o halos pumatay para makaligtas. May iba pang paraan. Hindi nyo man lang sinubukan. Hawak ng mga agent ang kamay ni na Art at Nico, pinapatanikala na. Si Art sumubok pang magpumiglas. Magsisisi ka, Rafael, sigaw niya. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sanang sa amin ang bahay na to. Hindi na sumugot si Rafael. Sa halip, muling bumalik sa tabi ni Lolo Ben, inalayaan itong maupo sa rocking chair. Dahan-dahan na ring pumasok ang kapitbahay na si Aling Terya, may dalang baso ng tubig, halatang kanina pa nag-aalala sa labas. Lolo, mahinahong sabi ni Rafael, tapos na po. Hindi na nila kayo magagalaw ulit. May mga pulis sa labas, sila na ang bahala. Magpahinga na po kayo. Napahagulgol si Lolo Ben, hindi sa sakit, kundi sa halo-halong emosyon. Anak, akala ko wala ka ng balak bumalik. Hikbi niya. Pinipilit kong intindihin ang mga pinsan mo. Sabi ko, baka kung bigyan ko lang sila ng konting tiwala, magbabago. Pero mali pala ako. Dapat pala, matagal na akong tumawag ng tulong. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Walang masama sa pagpili ng kapayapaan, Lo. Pero kapag sarili na nating buhay ang nakataya, kailangan na nating tumindig. Huli na sana ako kung di ako nagmamadali kanina. Buti na lang alam ko nang may masama na namang nangyayari nang tumawag si Aling Terya. Nakita ko po kasi mula sa bintana, sabat ni Aling Terya, luhaan. Mula pa kahapon, narinig ko nang pinipilit nila si Mang Ben na pumirma. Tinawagan ko na si Rafael kagabi. Siyempre, natatakot din ako pero naaawa na po ako kay Mang Ben. Kung hindi pa ako magsasalita, baka mapatay na nila. Salamat po, Aling Terya. Hindi lang ako ang nagligtas kay Lolo. Kayo ang unang nagpasya na hindi na manahimik. Sa labas, narinig nila ang pag-andar ng sasakyan ng pulis papuntang presinto dala sina Art at Nico. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay pero iba na ngayon. Hindi na katahimikan ng takot, kundi ng pagod at pag-asa. Raf, mahina pero malinaw na sabi ni Lolo Ben. Ano na ang plano mo ngayon? Napangiti si Rafael kahit may luha pa sa mata. Lo, natapos ko na po ang law school. Naghihintay na lang ako ng result ng bar exam. Pero kahit anong mangyari, babalik pa rin ako rito. Hindi lang para bantayan kayo, kundi para ayusin ang mga papel. Hindi na kayo mauutakan. Lahat ng dokumento ipapasok natin sa proper channels. Gagawin nating legal lahat. At higit sa lahat, hindi na kayo mag-iisa dito sa lumang bahay. Ayoko nang may pagkakataon pa ang kung sino man nasaktan kayo. Abogado ka na pala, bulong ni Lolo, may halong pagmamataas. Yan ang pangarap ng mama mo para sa iyo. Kung nakikita ka lang niya ngayon. Parang nakikita ko nga siya, Lo, sagot ni Rafael. Pinipigil ang paghikbi. Sa tuwing may pinagtatanggol akong inaapi,
Parang nakatingin siya mula sa kung saan. Kanina, habang papunta ako rito, iniisip ko kung hindi ako umabot, paano na? Pero heto tayo, buhay ka, may laban pa tayo. Nagmano si Rafael sa kanya mahigpit, parang ayaw na niyang bumitaw. Salamat po sa hindi pagbitaw sa paniniwalang babalik ako. Hindi ako kailanman tumigil, sagot ni Lolo. Kahit sinasabi nila sa akin na wala ka ng pakialam, alam kong hindi ganon ang apo ko. Lumipas ang mga araw, nagsimula ang proseso ng kaso laban kay na Art at Nico. Naging busy si Rafael sa pag-aasikaso ng ebidensya, kasama ang social worker at barangay. Hindi madaling desisyon, lalo't dugo pa rin nilang magpinsan ang mga akusado. Pero sa bawat pagharap ni Lolo Ben sa korte, hawak niya ang kamay ng apo, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa huli, nahatulan ng dalawa. Hindi lang para pagbayaran ang ginawa kay Lolo Ben, kundi para matuto na walang sino man pwedeng gumamit ng pagiging pamilya bilang lisensya para manakit at mangagaw. Sa lumang bahay, bumalik ang dating tahimik na mga umaga. Ngulit ngayon may kasamang bagong tunog, ang tiktak ng laptop ni Rafael habang nagre-research, ang tawanan nila ni Lolo habang nagkakape, at ang ingay ng mga batang kapitbahay na imbitado na ring pumasok sa maluwag na bakuran. Lo, sabi ni Rafael isang umaga, gagawin nating Senior Care Legal Clinic ang isang bahagi ng bahay nyo. Libre ang konsultasyon para sa mga lolo at lola na inaapi ng sariling kamag-anak. Wala nang ibang matatandang masasalba kung mananaimik lang tayo. Ngumiti si Lolo Ben, hawak ang tungkod, na ngayon ay hindi natanda ng kahinaan kundi ng karanasang pinagdaanan. Kung gayan, kahit kailan hindi masasayang ang buhay ko, sagot niya. Bawat luha na pumatak kagabi, mauuwi sa dahilan para umiyak sa tuwa ang iba. Salamat sa pagsama sa kwento ni Lolo Ben at Rafael, ang matandang sinakal sa loob ng sariling bahay ng mga taong dapat sanay nag-aalaga sa kanya, at ang apo na dumating sa tamang oras para tumindig at ipaglaban ang katotohanan. Paalala ito na kahit pa pamilya ang kalaban, may hangganan ng pananahimik at may batas para protektahan ang mga pinakamahihina sa atin, lalo na ang mga nakatatanda. Kung naantig ka sa kwentong ito, kung may kilala kang lolo o lola na tahimik na nagtitiis, huwag kalimutang i-like at i-share ang video sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka sa simpleng pag-share, may isang Rafael na ma-inspire na kumilos para sa lolo o lola niya. At kung hindi mo pa nagagawa, iniimbitahan kaming mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala ng halaga ng katapangan, respeto sa nakatatanda, at pag-ibig na hindi natatakot tumindig sa harap ng abuso. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muling episode.